Mainit na namang usapin ngayon sa larangan ng politika ang di mo pagbibintang ni Pangulong Kuting Jr. sa pamilya Duterte kaugnay ng isang malaking nakawan sa pondo ng gobyerno. Ayon sa ilang ulat sa mga closer meetings ay tahasan umanong itinuro ni Kuting ang dating administrasyon bilang ugat ng nawawalang bilyon-bilyong piso mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi ito pinalampas ng ilang political analysts na maring binatikos ang taktikan inang ito ng Pangulo. Ayon sa kanila, tila ginagamit ni Kuting Jr. ang issue upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga kontrobersyang kinakarap ng kanyang administrasyon. Naniniwala rin ang ilang eksperto na maaaring lumala ang alitan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya na posibleng magkaroon ng epekto sa pambansang politika. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ng mga Duterte sa mga alikusyong ito. Ilang senador at kongresista ang nananawagan ng isang imbestigasyon upang malinawan ng publiko kung sino ang tunay na dapat managot sa sinasabing malawakang pagnanakaw. Patuloy naming tututukan ang isyong ito at ihatid sa inyong pinakabagong detalye sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Puro rin diversional tactic. Kapag nabibisto sila, magda-divert sila ng ibang issue. Ida-divert nila sa ibang issue para doon mabaling ang atensyon ng mga tao. So nakuha nga talaga ni Marcos Jr. yung galing-galing. Watak na 2 taong sumunod po mula ng Pebrero, Marso 2023. Sunod-sunod na ang mga pag-aatake kay Vice President Sara sa Kongreso, sa mga Chinese business, dun sa Quadcom, tapos Tricom. Binanatan naman ng Tricom yung mga vloggers na independyente na nagbibigkat. So napanood na natin yan. So dito tayo. Dito tayo sa mismong main topic natin. Ito ba yun? Tignan ko nga. Ay man, isa lang pala ito lahat. Mandate. Bakit? Sino yun? Bakit pangit nung siraulong? Sino yung lumabas na yun? So dito tayo sa video na to ni, eto nga alam nyo dito, ito yung isa sa mga pwedeng dahilan bakit naglilinis si Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Nararamdaman ko, nasa psycho ko na itong ano bang pangalan nito? Si OWA. Ano ba to? Si Arnel Ignacio ay maraming alam to mapatungkol kay Marcos Jr. Nararamdaman ko kasi alam ko naman ito si Arnel Ignacio maging para sa akin okay naman yung performance nito Yun nga lang, hindi siya okay kay Marcos. Kasi nga medyo parang hindi siya kayang hawakan sa leg. So alam ko talagang may may something dito kay Arnel Ignacio kaya to ginaganito ni Marcos Jr. So panoorin natin. Pinasag na ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio ang kanyang katahimikan kaugnay ng umano'y hindi otorisadong 1.4 billion peso land deal. Alamin natin kung ano ang kanyang naging pahayag sa report ni Jason Rubrico. Kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. So kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Yan ang naging reaksyon ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng kontrobersyal na 1.4 billion peso land deal, ang isyong sinasabing dahilan ng kanyang agarang pagkakatanggal sa pwesto. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang kontrata para sa pagbili ng lupa ay umano'y nag-bypass sa OWA Board of Trustees kaya't itinuturing itong hindi otorisado. Ngunit itinanggi ni Ignacio ang akusasyon at iginiit na otorisado ang nasabing transaksyon para sa pagbili ng lupa na layong pagtayuan ng isang accommodation center o halfway house para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon
2018 pa ho ito nagsimula. Ako pa lang IDA at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa, nabigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Taliwas sa pahayag ni Kakdak, sinabi ni Ignacio na nagsumiti sila ng report sa Board of Trustees at batay sa kanilang dokumentasyon ay walang nilabag na proseso sa pagbili ng lupa. Aniya, nasunod ang lahat ng kinakailangang requirements. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. Samantala, itinalaga na bilang bagong OWA Administrator si dating Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan. Matatandaan si Ignacio ay itinalaga bilang OWA Chief noong 2022 sa huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ganun na nga, no? Eto nga yan. Unang-una, yung pagpasa ng 1.4 billion land deal ng OWA, ito, pwede nyo po akong i-correct kung ako nagkakamali. Di ba bago maipasa yan pinipirmahan ng Pangulo yan? Di ba? Yung deal na yan. Di ba may alam ng pinakamataas diyan sa deal na yan? So, kung halimbawa man na may ganyan nga, dapat ang unang tanungin diyan si Marcos Jr. Kung halimbawa kung totoo yan at kung bago muna may pasa yan, dadaan muna sa presidente. Ang inaalala ko kasi dito kay Arnel, alam mo, kung mapapanood man to ni Arnel Ignacio, hanggat maaga pa, kung ano yung mga nalalaman mo, ilabas mo na. Kasi eto nga yan dito ko na pagtanto yung pagpaparesign sa mga cabinet secretary ni Marcos Jr. Nakapaghinala ako na hindi kaya ito ay para lang sa isang matinding propaganda na naman laban sa mga taong maglalabas ng kung anumang tawag dito na kung anumang kabulastugan na ginagawa nila. Kasi hindi rin to biro si Arnel Ignacio. May alam at may alam to. Ako na nagsasabi sa inyo dyan. Ako na ang nagsasabi sa inyo na may alam to. Tsaka ito dumaan naman daw sa tamang proseso. Pero bakit hinahayaan, katulad na naman, bakit hinahayaan na sirain siya? Diba? Ba't hinahayaan na sirain siya dito mapatungkol dito sa na to? Ito yung mahirap Kapag ayaw ka ng administrasyong Marcos, pag nararamdaman nila na tagilid ka, hindi ka nila ka isang bituka, hindi ka katulad nila na kapwa magnanakaw, talagang kanselado ka. At kapag medyo may hawak ka ng mga ebidensya laban sa kanila, ang ending ganito. Ganito ang ending niyan na parang lumalabas dyan na ikaw ay gagawing masama sa taong bayan. Tsamba mo, Arnel Ignacio, dahil may mga mainstream media. Hindi agad-agad naniniwala ang mga tao sa mga pakulo ng gobyerno ngayon, hindi katulad noon. Katulad na lang sample, yung kay Chief Justice Renato Corona.
Mga panahon na yun, hindi pa masyadong popular ang YouTube. Kaya talagang alam nyo, napakaganda naman nung ginawa ni Renato Corona, pero ang nangyari noon, pinagtulong-tulungan nila para ma-impeach. Tapos after 10 years, patay na siya, doon lang nila nakamit ang hustisya, doon lang nila nalinis ang pangalan niya. Yan ang hirap. Alam nyo, kaya napakalaking tulong ng social media. Kaya ginigipit din kami ng mga vlogger kasi nga dito talaga nalalaman yung katotohanan. Kaya ako, payo ko sa Arnel Ignacio, kung ano man yung mga nalalaman mo, ilabas mo na. Unahan mo na sila. Kasi baka mamaya, pagtapos nito, nasunod-sunurin ka ng issue, tsaka mo lang yan ilalabas, sasabihin na naman nila yan, ginagawa mo lang yan kasi para madepensahan mo lang ang pangalan mo dahil dun sa mga isyong yan. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maaga, ilabas mo na yung mga nalalaman mo at talagang baka mas kabilibang ka pa ng taong bayan. So palakpakan mo na. May isang video ako dito na ito panoorin natin to. May sinasabi dito si ito, puro daw ngawa si Attorney Vic. Panoorin nga natin. OIC, not acting secretary. Kasi ibang kategorya yun. But humanly possible. Wait lang. Ayoko na siyang panoorin na nabubisit ako. Wala siyang kwentang panoorin. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout dyan sa lahat ng OFW here abroad sa patuloy na pagsuporta sa Banateros Brothers, syempre sa SMNI, at kay Pastor Apollo Siki Buloy. At syempre sa ating mga mahal na senior citizen yan na patuloy din na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo yung pag-like, pag-share, pag-comment nyo sa aming mga video, napakalaking tulong po nun. At syempre para rin malaman ng iba pa nating kababayan ang mga tunay na balita na nagaganap sa ating bayan. So yun, ingat po kayo palagi. God bless. Divert sila ng ibang issue. I-divert nila sa ibang issue para doon mabaling ang atensyon ng mga tao. So nakuha nga talaga ni Marcos Jr. yung galing-galing. Watak na 2 taong sumunod po mula ng Pebrero, Marso 2023. Sunod-sunod na ang mga pag-aatake kay Vice President Sara sa Kongreso, sa mga Chinese business, dun sa Quadcom, tapos Tricom. Binanatan naman ng Tricom yung mga vloggers na independyente na bibigkat. So napanood na natin yan. So dito tayo. Dito tayo sa mismong main topic natin. Ito ba yun? Tignan ko nga. Isa lang pala ito lahat. Mandate. Bakit? Sino yun? Bakit pangit nung siraulong? Sino yung lumabas na yun? So dito tayo sa video na to ni alam nyo dito, ito yung isa sa mga pwedeng dahilan bakit naglilinis si Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Nararamdaman ko, nasa psycho ko na itong ano bang pangalan nito? Si OWA. Ano ba to? Si Arnel Ignacio ay maraming alam to mapatungkol kay Marcos Jr. Nararamdaman ko kasi alam ko naman ito si Arnel Ignacio maging para sa akin okay naman yung performance nito Yun nga lang, hindi siya okay kay Marcos. Kasi nga medyo parang hindi siya kayang hawakan sa leg. So alam ko talagang may something dito kay Arnel Ignacio kaya to ginaganito ni Marcos Jr. So panoorin natin. Pinasag na ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio ang kanyang katahimikan kaugnay ng umano'y hindi otorisadong 1.4 billion peso land deal. Alamin natin kung ano ang kanyang naging pahayag sa report ni Jason Rubrico. Kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. So kaya ako nagugulat sa mga pangyayari.
Yan ang naging reaksyon ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng kontrobersyal na 1.4 billion peso land deal, ang isyong sinasabing dahilan ng kanyang agarang pagkakatanggal sa pwesto. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang kontrata para sa pagbili ng lupa ay umano'y nag-bypass sa OWA Board of Trustees, kaya't itinuturing itong hindi otorisado. Ngunit itinanggi ni Ignacio ang akusasyon at iginiit na otorisado ang nasabing transaksyon para sa pagbili ng lupa na layong pagtayuan ng isang accommodation center o halfway house para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon, 2018 pa ho ito nagsimula. Ako pa lang IDA at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa, nabigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Taliwas sa pahayag ni Kakdak, sinabi ni Ignacio na nagsumiti sila ng report sa Board of Trustees at batay sa kanilang dokumentasyon ay walang nilabag na proseso sa pagbili ng lupa. Aniya, nasunod ang lahat ng kinakailangang requirements. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. Samantala, itinalaga na bilang bagong OWA Administrator si dating Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan. Matatandaang si Ignacio ay itinalaga bilang OWA Chief noong 2022 sa huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ganun na nga, no? Ito nga yan. Unang-una, yung pagpasa ng 1.4 billion land deal ng OWA, ito, pwede nyo po akong i-correct kung ako'y nagkakamali. Di ba bago maipasa yan pinipirmahan ng Pangulo yan? Di ba? Yung deal na yan. Di ba may alam ng pinakamataas diyan sa deal na yan? So, kung halimbawa man na may ganyan nga, dapat ang unang tanungin diyan si Marcos Jr. Kung halimbawa kung totoo yan at kung bago muna may pasa yan, dadaan muna sa presidente. Pag inaalala ko kasi dito kay Arnel, alam mo, kung mapapanood man to ni Arnel Ignacio, hanggat maaga pa, kung ano yung mga nalalaman mo, ilabas mo na. Kasi eto nga yan dito ko na pagtanto yung pagpaparesign sa mga cabinet secretary ni Marcos Jr. Nakapaghinala ako na hindi kaya ito ay para lang sa isang matinding propaganda na naman laban sa mga taong maglalabas ng kung anumang tawag dito na kung anumang kabulastugan na ginagawa nila. Kasi hindi rin to biro si Arnel Ignacio. May alam at may alam to. Ako na nagsasabi sa inyo dyan. Ako na ang nagsasabi sa inyo na may alam to. Tsaka ito dumaan naman daw sa tamang proseso. Pero bakit hinahayaan, katulad na naman, bakit hinahayaan na sirain siya? Diba? Ba't hinahayaan na sirain siya dito mapatungkol dito sa na to? Ito yung mahirap kapag ayaw ka
ng administrasyong Marcos, pag nararamdaman nila na tagilid ka, hindi ka nila ka isang bituka, hindi ka katulad nila na kapwa magnanakaw, talagang kanselado ka. At kapag medyo may hawak ka ng mga ebidensya laban sa kanila, ang ending ganito. Ganito ang ending niyan, na parang lumalabas dyan na ikaw ay gagawing masama sa taong bayan. Tsamba mo, Arnel Ignacio, dahil may mga mainstream media. Hindi agad-agad naniniwala ang mga tao sa mga pakulo ng gobyerno ngayon, hindi katulad noon. O katulad na lang sample, yung kay Chief Justice Renato Corona. Mga panahon na yun, hindi pa masyadong popular ang YouTube. Kaya talagang alam nyo, napakaganda naman nung ginawa ni Renato Corona. Pero ang nangyari noon, pinagtulong-tulungan nila para ma-impeach. Tapos after 10 years, patay na siya. Doon lang nila nakamit ang hustisya, doon lang nila nalinis ang pangalan niya. Yan ang hirap. Alam nyo, kaya napakalaking tulong ng social media. Kaya ginigipit din kami ng mga vlogger kasi nga dito talaga nalalaman yung katotohanan. Kaya ako, payo ko sa Arnel Ignacio, kung ano man yung mga nalalaman mo, ilabas mo na. Unahan mo na sila. Kasi baka mamaya, pagtapos nito, nasunod-sunurin ka ng issue, tsaka mo lang yan ilalabas, sasabihin na naman nila yan, ginagawa mo lang yan kasi para madepensahan mo lang ang pangalan mo dahil dun sa mga isyong yan. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maaga, ilabas mo na yung mga nalalaman mo at talagang baka mas kabilibang ka pa ng taong bayan. So palakpakan mo na. May isang video ako dito na ito panoorin natin to. May sinasabi dito si ito puro daw ngawa si Atty. Vic. Panoorin nga natin. OIC, not acting secretary. Kasi ibang kategorya yun. But humanly possible. Wait lang. Ayoko na siyang panoorin na nabubuisit ako. Wala siyang kwentang panoorin. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout dyan sa lahat ng OFW here abroad sa patuloy na pagsuporta sa Banateros Brothers, syempre sa SMNI, at kay Pastor Apollo Siki Buloy. At syempre sa ating mga mahal na senior citizen yan na patuloy din na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo yung pag-like, pag-share, pag-comment nyo sa aming mga video, napakalaking tulong po nun. At syempre para rin malaman ng iba pa nating kababayan ang mga tunay na balita na nagaganap sa ating bayan. So yun, ng ibang issue. God bless. I-divert nila sa ibang issue para doon mabaling ang atensyon ng mga tao. So nakuha nga talaga ni Marcos Jr. yung galing-galing. Watak na 2 taong sumunod po mula ng Pebrero, Marso 2023. Sunod-sunod na ang mga pag-aatake kay Vice President Sara sa Kongreso, sa mga Chinese business, dun sa Quadcom, tapos Tricom. Binanatan naman ng Tricom yung mga vloggers na independyente na bibigkat. So napanood na natin yan. So dito tayo. Dito tayo sa mismong main topic natin. Ito ba yun? Tignan ko nga. Ay man, isa lang pala to lahat. Mandate. Bakit? Sino yun? Bakit pangit nung siraulong? Sino yung lumabas na yun? So dito tayo sa video na to ni eto nga alam nyo dito, ito yung isa sa mga pwedeng dahilan bakit naglilinis si Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Nararamdaman ko, nasa psycho ko na itong ano bang pangalan nito? Si OWA. Ano ba to? Si Arnel Ignacio ay maraming alam to mapatungkol kay Marcos Jr. Nararamdaman ko kasi alam ko naman ito si Arnel Ignacio maging para sa akin okay naman yung performance nito Yun nga lang, hindi siya okay kay Marcos.
Kasi nga medyo parang hindi siya kayang hawakan sa leg. So alam ko talagang may may something dito kay Arnel Ignacio kaya to ginaganito ni Marcos Jr. So panoorin natin. Pinasag na ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio ang kanyang katahimikan kaugnay ng umano'y hindi otorisadong 1.4 billion peso land deal. Alamin natin kung ano ang kanyang naging pahayag sa report ni Jason Rubrico. Kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. So kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Yan ang naging reaksyon ni dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng kontrobersyal na 1.4 billion peso land deal, ang isyong sinasabing dahilan ng kanyang agarang pagkakatanggal sa pwesto. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang kontrata para sa pagbili ng lupa ay umano'y nag-bypass sa OWA Board of Trustees kaya't itinuturing itong hindi otorisado. Ngunit itinanggi ni Ignacio ang akusasyon at iginiit na otorisado ang nasabing transaksyon para sa pagbili ng lupa na layong pagtayuan ng isang accommodation center o halfway house para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon. 2018 pa ho ito nagsimula. Ako pa lang IDA at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa, nabigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Taliwas sa pahayag ni Kakdak, sinabi ni Ignacio na nagsumiti sila ng report sa Board of Trustees at batay sa kanilang dokumentasyon ay walang nilabag na proseso sa pagbili ng lupa. Aniya, nasunod ang lahat ng kinakailangang requirements. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. Samantala, itinalaga na bilang bagong OWA Administrator si dating Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan. Matatanda ang si Ignacio ay itinalaga bilang OWA Chief noong 2022 sa huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ganun na nga eto nga yan. Unang-una, yung pagpasa ng 1.4 billion land deal ng OWA, ito, pwede nyo po akong i-correct kung ako'y nagkakamali. Di ba bago maipasa yan pinipirmahan ng Pangulo yan? Di ba? Yung deal na yan. Di ba may alam ng pinakamataas diyan sa deal na yan? So, kung halimbawa man na may ganyan nga, dapat ang unang tanungin diyan si Marcos Jr. Kung halimbawa kung totoo yan at kung bago muna maipasa yan, dadaan muna sa presidente. Pag inaalala ko kasi dito kay Arnel, alam mo, kung mapapanood man to ni Arnel Ignacio, hanggat maaga pa, kung ano yung mga nalalaman mo, ilabas mo na. Kasi eto nga yan dito ko na pagtanto yung pagpaparesign sa mga cabinet secretary ni Marcos Jr. Nakapaghinala ako na hindi kaya ito ay para lang sa
isang matinding propaganda na naman laban sa mga taong maglalabas ng kung anumang tawag dito na kung anumang kabulastugan na ginagawa nila. Kasi hindi rin to biro si Arnel Ignacio. May alam at may alam to. Ako na nagsasabi sa inyo dyan. Ako na ang nagsasabi sa inyo na may alam to. Tsaka ito dumaan naman daw sa tamang proseso. Pero bakit hinahayaan, katulad na naman, bakit hinahayaan na sirain siya? Diba? Ba't hinahayaan na sirain siya dito mapatungkol dito sa na to? Ito yung mahirap kapag ayaw ka ng administrasyong Marcos, pag nararamdaman nila na tagilid ka, hindi ka nila ka isang bituka, hindi ka katulad nila na Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!